lahat ng pumupunta sa church ay totoong anak ng Diyos. Hindi lahat ng pumupuri sa bibig sa Diyos at hindi lahat ng nagsishare ng Word of God sa Diyos ay totoong may pagkilala at relasyon sa Diyos. Madami dyan ay ginagamit ni Satan to deceive people. Ano po? So, if you truly have the Holy Spirit in you, you will discern, you will know if that person, if the spirit that person has is coming from God or not. Kasi maraming deception ngayon, kahit na yung mga totoong anak ng Diyos, ay posible pa rin ma-deceive ni Satan. Kasi ganun ka-clever si Satan. Kaya mag-ingat po tayo, palagi tayong magbasa ng Bible, palagi po tayong manalangin ng protection. Pagkat takot si Satan, takot yung mga devils, demons ni Satan pag tayo'y nananalangin. Kasi nagkakaroon tayo ng shield, no? So, hindi sila makalapit sa atin. Di ba? Like yung, lagi niyong i-claim, di ba? Sa brothers and sisters in Christ, to all the people of God, the children of God, always claim, di ba? And declare that no weapon formed against us shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. Kahit pa anong mga gagawid ng mga devil sa'yo, protektado ka. Hindi yan magpo-prosper. Kaya importante na nagde-pray tayo and nade-declare tayo ng mga promises ni Lord and the Word of God. Protection natin yan. It is also our sword. Yung Word of God, it is a sword. A sword to attack the work of the devil. Alam natin dapat yan. We should have the helmet of salvation, di ba? We should always wear the armor of God. Dapat lagi nating, suot-suot. Ano po? The helmet of salvation, the belt of truth, di ba? The sword of God, the breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of God. Dapat lagi nating suot-suot yan. The shield of faith, diba? Panangga. The shield of faith. The sword of the Spirit. O, diba? Dapat alam natin yan bilang Kristiyano. Alamin nyo yan. Pag hindi nyo pa alam, study the Word of God. Study the Bible. Alam nyo dapat yung armor of God. At isa pa, i-claim nyo, if God be for us, who can be against us? Panlaban yan sa mga detractors natin, sa mga naninira at pilit tayong yung pilit tayong pinipersecute. Kasi once you are a Christian, once you become a Christian, persecution will follow you. Hindi po yan malalampasan. Lahat tayo pagdadaanan natin yung persecution. Kasi ang tao nakatingin sa atin they expect us to be perfect. So, yung persecution nandyan. Pero, hindi tayo perfecto. Only God is perfect. And we are only made perfect through Jesus Christ by accepting Him as our Lord, as your Lord and Savior. So, we are made right only through Jesus Christ. Kasi habang nandito tayo sa mundo, magkakamali tayo, magkakasala tayo. Hindi natin maiwasan yan. Pero ang kaibahan, nare-remind tayo, oops, mali yun. So we can ask forgiveness and we can repent and we can turn around. Yung ganun yun, di ba? Turn around. Di ba? Napakanta pa ako, no? So, alam natin bumuwelo pag mali tayo. Oops, kasi mayroon tayong Holy Spirit, di ba? Nandito sa atin tinutulungan tayo, ginagabayan tayo. Pag nagkakamali tayo, oops, mali yan, pinapagalitan tayo. Yung ganon, nare-remind tayo. So, yun ang kaibahan ng mga anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. Hindi makikita ang pagiging anak ng Diyos sa pagsisimba lagi, ha? Araw-araw, linggo-linggo, nasa simbahan. Pero hindi naman nagbabago ang buhay niya. At hindi siya willing mag-share ng Word of God. Hindi siya willing ipakilala si Jesus. Nahihiya siya. Hindi ganon. Once you accepted Jesus Christ, ipakilala mo si Jesus kasi
maraming hindi nakakakilala, no? Kaya tayo naligtas para maging ilaw. Para maging ilaw para sa iba, hindi para sarilinin lang natin, no? We have to be the light. We are the light to this darkened world. So, maging ilaw ka, huwag mong ikahiya na isa kang anak ng Diyos. Huwag mong ikahiya si Jesus Christ. Kasi sabi nga, di ba sa Bible, sasabi ni Lord, ang sino mang magkaila o magkahiya sa akin, ay ikakaila ko rin at ikakahiya sa langit. O, di ba? Masakit yun. Kaya mayroon pa tayong commandment ni God na tayong mga Christians ay dapat gawin. Go and make disciples of all nations. So, hindi tayo dapat nananahimik. Dapat sinishare natin kung anong kaligtasan and grace meron binigay sa atin. Kasi may mga tao talaga na hindi nila alam eh. So, we should teach them, or we should share to them rather, sa mga tao na kasi when they are being taught, nag-repulse ganon. Sino ka ba para turuan ako? Yung mga ganon. So let's just change it into share. Diba? Kasi we are only sharing the word of God. So only the Spirit of God and God Himself can teach people. Only God can open the heart of a person. So hindi natin sila pwedeng pwersahin eh. Sila ay tayo ay tigatanim. Mayroong sprinkle, nagdidilig, di ba? Iba-iba yung trabaho natin, may tigatanim, may nagdidilig. Pero ang nagpapatubo niyan ng tinanim natin ay si God. So kung hindi yan patutubuin ni God, hindi niya bubuksan yung puso ng tao. Yung mga salita natin ay nandoon pa rin. Pero hindi yan nasasayang kasi may seed eh. It's just the right timing na hinihintay. Baka yung taong yun kaya hindi pa tumutubo yung seed, hindi pa pinubuksan. Kasi marami pa siyang dapat baguhin sa puso niya. Marami pa siya dapat matutunan. At marami pa siya pagdadaanan para lumambot yung puso. No? Ganun yun. Kasi ganun yun talaga eh. Yung katigasan ng puso, yun yung naghihinder sa atin to receive the blessing of God. Yung katigasan ng puso, yung kayabangan, yung pagiging makasarili, yung pagiging arrogant, na akala mo ikaw lang yung magaling, akala mo yung lahat ng ginawa mo sa buhay mo, yung achievements mo, yung money mo, yung wealth mo, ay lahat sa'yo. Ikaw ang may gawa. Hindi mo kinikredit kay God. Hindi ka nagiging thankful or nagiging grateful kay God. Kasi iniisip mo lahat yung nangyari sa sarili mong kalakasan at gawa. So, hindi ganon. If not for God, kung hindi ibibigay ni Lord ang talino sa'yo, kung hindi ibibigay ni Lord ang kalakasan ng katawan mo, kung hindi ibibigay ni Lord ang opportunity for you to